Lahat ay may dahilan at may tamang pagkakataon. Isang masagana at masayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Fanatics. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Ito ang nakakabiglang balita. Sa nangyaring prayer rally sa Davao City, mismong ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte ang nagsiwalat sa publiko na hindi man raw niya gustong gawin, ngunit napilitan na siya dahil sa mga maling ginagawa ng palasyo ng Malacanang. Kagabi, isiniwalat ng dating Pangulo na ang ngayay Pangulo na si Bongbong Marcos ay nasa PIDEA list o nasa narco list noong panahon ng kanyang pananungkulan. Marami ang mga nabigla sa nasabing balita kung saan ibinahagi ni Pangulong Rodrigo Duterte na tila mas lumalala raw ang administrasyon ngayon dahil sa mga nangingialam o mga nakapalibot sa Pangulo. Ayon sa kanya, naaawa naman raw talaga siya kay President Bongbong Marcos, ngunit tila hindi nito napapakiramdaman kung sino ang tila mga demonyo na nakapaligid sa kanya. Payo pa ng dating Pangulo, sana raw ay buksan ni President Bongbong Marcos ang kanyang puso at kaisipan at tingnan ang mga taong pinangakuan niya ng tunay na pagbabago, hindi lamang ang mga taong nanunungkulan na ngayon sa gobyerno. Narito ang full report. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Ginulat ni former President Rodrigo Duterte ang taong bayan sa kanyang naging revelasyon sa nangyaring Davao Prayer Rally sa kanilang lungsod, kung saan sa loob ng kanyang talumpati, dito'y ibinulgar ng former president na si Bongbong Marcos ay kasama pala sa narco list ng PIDEA. Sobrang tagal na po nang nalalaman siguro nito ni Tatay Digong mga tagapanood, no? Pero wala po siyang sinasabi. Hinahayaan niya lang po. Kumbaga, kinonsinti niya mga tagapanood yung ginawa o sabi na natin nagawa ni PBBM dati, kung totoo man po yung sinasabi niya na sangkot ito sa PIDEA, sa narcolist ng PIDEA. Baka syempre para hindi po masira ang kandidatura nito sa pagka-presidente. Dahil akala niya po siguro magbabago. Diba mga tagapanood? Di po natin alam ang buong kwento mga tagapanood ha. Kaya lang po kasi gaya nga po sinabi ni Tatay Digong mga tagapanood, lumalabis na po sila mga tagapanood. Sobra na po. Ang layo na po ng ginagawa ng PBBM dun sa pinapangako niyang pagbabago. Kasi alam naman po natin si Tatay Digong mga tagapanood, ang gusto niya lang talaga umunlad ng ating bansa Pagkaroon ng pagbabago, mawala na po yung droga na yan. Galit na galit po siya dyan mga tagapanood. Ang nangyayari po kasi, parang lumamya po at tumahimik yung kampanya sa droga. Diba? Yung pangako niya po na pababain yung presyo ng mga bilihin, hindi niya man po nagawa.
Tapos yung drugs, imbis na kahit paunti-unti, matutukan, wala rin po mga tagapanood. Mas tumitindi pa. Mas dumadami ulit yung mga addict. Mas dumadami po ulit yung mga nagbebenta. Kaya po naalarma na po dito si Tatay Digong. Dagdagan pa talaga neto ni Romualdez kung ano pong pinaggagawa eh. Pa? Siya lang po talaga nagpagulo dyan mga tagapanood. Kung hindi po yan nailagay dyan sa pwesto, kung ano man kailalagyan po yan ngayon, wala po sanang ganyan mga tagapanood eh. Kumbaga, mali po nang napili ng ipapalibot si PBBM sa kanyang administrasyon. Kaya po pala hindi katakatakang yung ate niya, si Amy Marcos, ay talagang binabara po siya. Baga, nasa kabilang side po. Dahil din po sa kagawan niya. Pagkaganyan po, nagpatuloy po ng ganito, ang sistemang ginagawa po ng ating Pangulong PBBM, yung kinakatakot po ni Tatay Digong, na madaanan po ni Bongbong Marcos yung pinagdaanan ng kanyang ama na tinrider po ng mga nasa paligid. Nasa paligid niya, yung mga akala niyang mapagkakatiwalaan niyang mga tao. So wag naman po sana mangyari yung ganun mga tagapanood. Mismong Philippine Drug Enforcement Agency raw at ang PNP ang nagbigay ng opisyal na listahan sa dating alkalde ng Davao at dito'y nakita ni Digong na ang pangalan ni President Marcos ay napasama sa nasabing drug list sa bansa. Hindi naman raw talaga gustong gawin ni former President Rodrigo Duterte na ibulgar sa publiko kung ano talaga ang pagkakakilanlan kay President Bongbong Marcos. Ngunit tila kantiin na nila ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagbili ng boto at pagpirma sa nasabing People Initiatives. Dito na sila umalma at hindi na napigilan pa at isiniwalat ang buong katotohanan ay mismo sa listahan ng ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon mismo sa full report mula sa Abante Tonight, nilantad ni Digong, BBM nasa PIDEA list. Inilantad na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo siyang nakakita sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency na naroon ang pangalan ni dating Senador at ngayong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa kanya naging mensahe sa kabila ng paglulunsad ng prayer rally sa Rizal Park sa Davao City. Ayon sa kanya, noong ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandun yung pangalan mo. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayoko ngayong mangyari sa'yo. Nakiusap din siyang huwag pakilaman ang konstitusyon. Matatanda ang sinabi ni Marcos noong siya pa ay presidential candidate sa 2022 elections na sumailalim siya sa drug tests at sa isang ospital ay pinadala sa PIDEA ang nasabing negative results. Kasunod nito ang blind item ni dating Pangulong Duterte tungkol sa presidential candidate na gumamit ng cocaine. Unquote. Ayon sa former president, matagal niya na raw alam ang nasabing balita at ito'y noon pang mayor siya ng Davao dahil ang mismong PIDEA at PNP ang nagpakita sa kanya ng nasabing listahan kung saan dawit si Pangulong Bongbong Marcos. Tila di mo na kinukonsinti raw ito at pilit pinagtatakpan ng mga taong nakapaligid sa kanya at tila mas maimpluwensya pa sa Pangulo ng bansa. Payo ni Duterte kay President Marcos, huwag raw sanang sapitin ng Pangulo kung ano ang dinanas ng kanyang ama na pinagtatraidor siya ng kanyang mga kaalyado maging ng kanyang itinuturing na kamag-anak at kadugo. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos tahasang ibulga ni former President Rodrigo Duterte na mayroong adik na Pangulo ang bansa at ito'y walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. Honestly po mga tagapanood, nung mapanood ko po yung ganitong balita na pahayag po ni Tatay Digong, nabigla po talaga ako mga tagapanood kasi magkaalyado po yan sila eh. Kaya alam po nakanti na po talaga, nasobrahan na po siguro talaga si Tatay Digong at hindi niya na po kayang tiisin ang nangyayari po sa ating bansa. Ang dami pong paghihirap na dinadanas po natin ngayon. Nakala natin nung una, aabante na tayo pero parang bumabalik tayo sa zero eh. Dahil po papakialaman pa nila yung Constitution para ano po mga tagapanood, para hindi po sila maalis sa pwesto. At ang pangarap po ni Romualdez ay siya ang maging Prime Minister at ang Presidente si Bongbong Marcos. Para si Bongbong Marcos ang Presidente, siya Prime Minister, siya ang mamumuno sa ating bansa.
Ang galing po mga tagapanood. At idadaan po nila sa suhol sa mga mamamayan. So parang binili po nila tayo mga tagapanood para lang hindi po sila maalis sa pwesto. Parang manatili po silang hawak-hawak tayo sa leeg. Wag naman po ganun mga tagapanood. Hindi po tayo papayag na ganun. Na parang babayaran lang tayo nila at maging utos-utosan nila, maging sunod-sunuran po sa kanila. Dapat kung ano po yung sistemang mayroon tayo sa Pilipinas, yun lang po ang ipagpapatuloy natin para po to sa tao, para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino at hindi po para sa kapakanan nila. Kaya maging mumulat po tayo mga Pilipino, mga tagapanood. Huwag po nating hayaan na talian nila tayo sa leeg. Dapat lagi po tayo maging malaya. At simulan po natin ngayon maging mapanuri. Kung mali na po talaga ang ginagawa ng ating presidente, almahan po natin. Huwag po nating suportahan yung mga bagay na gusto nilang gawin na sa bandang huli po magiging talo ang mga Pilipino. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nga babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.